Hi once again, this is Doc Kids and I am your psychiatrist. For today, pag-uusapan na naman po natin ang isang napaka-common na mental disorder and ito oftentimes rene-request din sa akin na i-discuss ko ito. And this is known as the major depressive disorder or yung madalas natin naririnig is depression. Okay? Pero bago yan, kailangan muna natin siguro malaman ano ba yung difference ng sad and depressed. Kasi meron yung mga iba no sinasabi na depressed ako but in fact hindi siya depressed but sad lang, okay? Ang sad or the sadness is a normal emotion, okay? It's a normal reaction to stress na lahat naman tayo nakakaramdam niyan. So, example, nalulungkot ako kasi di ako nakapasa sa interview or maaring hindi ka dinalaw ng boyfriend mo, something like that. Pero after that, nawawala naman yung lungkot na yan. Okay? While depressed mood is a mental disorder. It's a normal mood, okay? It is something that is persistent, as in persistent all throughout the day, most of the day. And may kasamang mga other signs and symptoms ito, okay? Hindi lang yung nalulungkot ka, yung depressed mood ka, pero may kasamang other signs and symptoms ito. Okay? And babangkitin ko kung ano yung mga signs and symptoms. And usually, para sabihin natin na may depression ka is at least mga 2 weeks ito na nararamdaman mo. Okay? Na kasama yung mga 5 or more na mga symptoms na babangkitin ko. Okay? So maliban sa depressed mood, meron yung either hindi ka makatulog or nasosobrahan ka ng tulog. Okay? Pangalawa is hindi ka makakain or nasosobrahan ka ng kain. Okay? Pangatlo is nawawala yung interest mo na gawin yung mga dapat mong gawin. Kung katulad na lang ng example na lang is masipag kang mag-aral dati. Ngayon wala ka nang ganang mag-aral. Nawala na yung interest mong yan. Okay? Dati is palakaibigan ka. Yung marami kang barkada, marami kang friends. But when you have this depression, wala na. Nasa bahay ka lang. Ayaw mong lumabas. Yan, ayaw mong hindi ka nakikipag-socialize. Okay? And then, pang-apat is meron yung bang loss of concentration, nahihirapan kang mag-concentrate, yung kapag nanonood ka ng TV, hindi mo naiintindihan yung pinapanood mo, or yung kahit ulitin sa'yo, parang ganyan, hindi mo pa rin mag-gets, okay? Loss of concentration yung mga yan. At nahihirapan kang kunwari, example na lang, pag kakalculating ka ng particular equation, math equation, or to spell something, hindi mo masagot kasi you have this loss of concentration. Okay? Another symptom na very common is we have yung suicidal ideation or yung nag-iisip kang magpakamatay pero wala namang not necessarily na talagang gusto mong magpakamatay. Yung mga iba naman is nagplaplano talaga silang magpakamatay. Okay? So, those are other symptoms. Another common symptoms is yung psychomotor agitation, yung hindi ka mapakali, yung parang lakad ka ng lakad, or kung saan ganto na ka ng ganto yung kamay mo, or minsan yung damit mo, pinupul mong ganyan, makita very agitated ka. Okay? And ang naman, kabaliktaran niyan is yung psychomotor retardation. Ibig sabihin niya, napakabagal ang kilos mo, napakabagal mong sumagot. And very common yan sa mga patients natin, no, na depressed. Like, example, tatanungin mo si Pedro, Pedro, kumusta ka? Hindi siya sasagot. Nakabaw lang siyang ganyan. Titignan ka lang niya. And then, dodoblehin mo, Pedro, kumusta ka? Tapos, tatagal niyan, tapos biglang, mabuti po, mga ganyan. And then, wala na, hindi na sasagot. Very common na if ever man sasagot sila, mga 2 or 1 sagot lang. Okay? Another pa is madali silang mapagod. Okay? Yung ang dali nilang mapagod, na konti lang naman yung ginawa nila, is pagod na sila. Okay? Yung hihiga na lang sila. Yung wala na silang ganang
kumilos, parang ganyan. And then other symptoms naman is yung feeling na parang yung hopelessness, yung wala nang pag-asa, or minsan naman is yung excessive na they have this guilt feelings na kunwari may nangyari na hindi maganda, sinisisi nila yung sarili nila na sila yung may kasalanan, ganyan. Example na lang is bakit nagalit si nanay, kasi kasalanan ko, yung masama kasi akong anak, ako yung may kasalanan, bakit ganito yung nangyari sa mama ko, kung bakit ganyan, umiiyak, yung sobrang guilt feelings yung mga yan. And another, yung pwede pang symptom na nakikita natin, especially sa mga bata, no, is kasi ang mga bata hindi naman nila, they have difficulty expressing yung sarili nila, is common sa mga teenagers or yung mga bata is very irritable yung mood nila. Madali silang nagagalit. Common sa mga teenagers na nakikita ko na hindi sila yung sobrang lungkot, hindi sila yung nadidepress, pero makita mo ang daling mairita. Okay? Kaya nga, madalas kung may mga pinupunta sa akin na mga adolescent, na mga teenagers, sasabihin, tigas-tigas ng ulo niya, doktora, nagre-rebelde kasi yung mga yan. Black sheep siya sa family. When in fact, kung pag-i-interviewin mo talaga yung patient, meron siyang depression. Okay? Yun nga lang, ang mas nakaka-highlight kasi, ang nakikita nila is irritable. Parang ganyan, palasagot, something like that. Pero it turns out na depressed pala yung bata. Okay? So, yun yung mga symptoms na nabanggit ko. At least, mga 2 weeks na ganun ang nararamdaman, depressed mood, or sa mga bata is irritable mood. And of course, may mga kasamang 5 or more doon sa symptoms na nabanggit ko kanina. Okay? Bakit po tayo nagkakaroon ng depression? Okay, maraming reason yan. Number 1 is, of course, yung very poor ang coping natin. Yung kumbaga, we grew up na hindi, yung sinasabi nila mahina yung loob, no? Yung kapag may mga stress sa buhay is hindi nahihirapang ayusin or nahihirapang mag-adjust yung mga yan. And usually nakikita natin, no, bilang isang bata or common yan na dinidescribe, Dok, nung bata pa po siya, ganyan po talaga. Konting problema, konting makikita mo na ayun, na nagmumukmuk na, hindi nakikipag-usap, nagkukulong. Kaya nga ang daming mga teenagers, no, ayaw nang pumasok sa school after mapagalitan, after so they have difficulty na mag-adjust. They have difficulty na tawag nito yung bounce back, or yung hindi sila resilient. Okay? Another is very common, genetic. Kung mga parents ay may mental health disorder na depression, usually namamana naman po ito. Pangatlo is of course environment. Yan. Ano ba yung environment? Baka sobrang stress naman yung environment, no? And very poor yung support ng tao around that person. Okay? So, yun yung most common na reason bakit tayo nadidepress. Okay, ano po ba yung pinaka dapat nating gawin? Of course, kapag lumalala yung simptomas, tumatagal yung duration na ganun ang nakikita, better bring the patient for consult para maumpisahan ng gamot. Kailangan po ng gamot po yan. Hindi po yung, hindi, eventually mawawala din naman yan. Huwag na po nating hintayin yan. Kasi kapag hindi po natin maagapan, maaaring magkaroon ng mahulog ito ng mas malala na sakit katulad ng schizophrenia. Or pwedeng bipolar, ganyan. Although parehas lang naman yun, pero maraming cases na bipolar na nag-umpisa sila sa depression. Okay? So, ayun po yung pinakainam na we really have to bring right away the patient for consult. Huwag na po nating patagalin kasi kailangan po ng gamot in order to, again, yung mabalanse, yung there is also a chemical imbalance, no, which is causing the depression, which is that is why medication is important. Okay? So, yun na naman po yung kailangan nating ilagay sa isip natin na depression ay hindi po something na joke, but it is something that we really need to attend to. So, ayun.